Bumaba si Jesus sa atin mula sa Ama upang tayong lahat ay iangat niya patungo sa Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nang nasa daan na sila papuntang Jerusalem, ibinukod ni Jesus ang 12 alagad at sinabi sa kanila, "Pupunta tayo sa Jerusalem, dooy ipagkakanulo ang anak ng tao sa mga punong pari at sa mga tagapagturo ng kautusan. Hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hintil. Siya'y kukutyain, hahagupitin at ipapako sa krus, ngunit muli siyang bubuhayin ng Diyos ikatlong araw." Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo kasama ang dalawa niyang anak na lalaki. Lumuhod siya sa harapan ni Jesus upang sabihin ang kanyang kahilingan. "Ano ang gusto mo?" tanong ni Jesus. Sumagot siya, "Kapag naghahari na po kayo, paupuin ninyo sa inyong tabi ang dalawa kong anak, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi," sabi ni Jesus sa kanila. "Kaya ba ninyong tiisin ang hirap na malapit ko ng danasin?" "Opo," tugon nila. At sinabi ni Jesus, "Daranasin nga ninyo ang hirap na titiisin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga upuang iyo'y para sa pinaglalaanan ng aking Ama." Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Dahil dito, pinalapit ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hintil ay itinataas ang kanilang sarili bilang mga Panginoon sa kanila. At ang kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan ang siyang nasusunod. Hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, kung naisin niyong maging dakila, dapat kayong maging lingkod sa iba. At kung sino man sa inyo ang nagnanais maging una, ay dapat maging alipin ninyo. Sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami." Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay lifted. Bago po tayo magpalalim sa atin pong refleksyon ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa ating page na Word of the Day. Ganun din po, pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Paki-follow and like na rin po sa Instagram at sa YouTube. Mga kapatid, meron tayong kasabihan sa Tagalog na yung huwag mag-angat ng sariling bangko. Kapag inangat natin ang ating sariling bangko, ibig sabihin para bang ipinagmamataas natin ang ating sarili, iniaangat natin ang ating sarili. Ibig sabihin, mayabang tayo. Mga kapatid, ang totoo, gusto tayo ng Diyos na umangat. Si Jesus ay nagkatawang tao, mula sa Ama ay nagpakababa. Siya'y naparito sa atin, siya'y naging katulad natin maliban sa kasalanan, siya'y bumaba upang tayo ay iangat niya. Ibig sabihin, gusto ng Diyos na umangat tayo sa ating kalalagayan. At ano ba yung ating abang kalagayan? Ito yung mahalagang maunawaan at makita nating lahat. Yung pagiging nasa kalagayan natin ng kasalanan. We are all situated in sin. At dahil sa kasalanan, lalo tayo nitong inilulugmok sa kapahamakan. Ang kasalanan
lalo tayong ibinababa, hinihila. Kaya pansinin po ninyo, sa isang community, sa isang pamilya, kapag ka may isang umaangat at kapag ka umiral ang kasalanan ng inggit sa isang tao, ano ang gagawin ng taong naiinggit? Gusto niyang hatakin pababa yung mga umaangat. Ito isang konkretong halimbawa na ang kasalanan, ibinababa tayo. O kaya naman, yung pagsisiraan, no? Paglalaglagan, sabi nga, ito'y dahil sa inggit o sa selos o maaaring dahil din sa kayabangan na ayaw nating tayo ay nalalampasan, ayaw nating tayo napangungunahan o ayaw nating may ibang umaangat sa atin dahil may iyabang sa puso. Lahat ng ito'y kasalanan. Yung kayabangan, yung inggit, yung selos, yung pagkamakasarili, pagmamalaki, lahat ng ito ay mga kasalanan pwedeng magpababa lalo ng ating kalagayan. At sasabihin natin, di bali na sama-sama na lang tayong bumagsak. Huwag ka lang aangat. Isang konkretong halimbawa na ang kasalanan, lalo tayong inilulugmok, lalo tayong ibinababa at dinadala sa kadustaan. Ang pagtubos na dala-dala ni Kristo. Nais niya tayong tubusin sa ating kasalanan at doon lamang tayo pwedeng umangat kapag tayo ay nakaalis doon sa sitwasyon ng pagkamakasalanan natin. Kaya nga ito yung dito sa ating gospel ay nais ipaunawa ng ating Panginoon. Sabi niya rito, aakyat tayo sa Jerusalem. Dahil ang Jerusalem ay isang syudad na nasa mataas na lugar, isang bundok. Kaya kung gustong pumunta sa Jerusalem mula sa isang lugar tulad ng Jericho, tulad ng Samaria, kinakailangang umakyat. We shall go up to Jerusalem. Ito'y isang pagsasalarawan na nais tayong dalhin ni Jesus sa pag-angat. Pero syempre, ano ba ang mangyayari sa Jerusalem? Doon magdaranas ng hirap ang ating Panginoon. Siya'y papatayin, pero hindi natatapos doon. Matapos na siya'y mamatay sa krus, siya'y iaangat muli. Kaya makikita natin itong pagpasok natin sa panahon ng Kwaresma, lalong-lalo na pagdating natin sa Triduo Pascua, yung pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay ng Panginoon. Ito'y series of going up. Ang pag-akyat ni Jesus sa Jerusalem, ang pag-akyat ni Jesus sa bundok ng Kalbaryo, siya'y mamamatay doon, at ang pag-akyat ni Jesus sa Ama sa muling pagkabuhay. Doon tayo gustong dalahin ng Panginoon. Iangat tayo. Hindi lamang yung ating kabuhayan, kundi yung ating mismong buhay patungo sa Ama. At may magandang pagsasalarawan dito. Itong kontekstong ito, para bang merong kaunting contrast. At ano yung contrast? Itong nanay ni Juan at ni Santiago, James and John, sila magkapatid, abay umentra sa eksena at sinabing, Panginoon, kapag naghahari ka na, maaari bang ilagay mo sa iyong kanan at sa iyong kaliwa ang aking dalawang anak? Of course, iba ang nasa isip ng nanay na ito, bagamat maganda ang gusto ng nanay at mailagay sa magandang lugar ang kanyang mga anak. Pero makikita natin, iba yung kanyang pangunawa tungkol sa pag-angat. Ang kanyang pangunawa ay about position. Yung mailagay sa magandang posisyon. Influence, malapit kay Jesus bilang hari. Power, authority. Hindi ba't ganyan ang pananaw ng mundo? Ang tingin ng mundo, yung pag-angat, kinakailangan is either dumami ang iyong impluensya o lumawak sa pamamagitan ng posisyon, makamundong kapangyarihan o kaya naman ay pera, kayamanan para mag-gain ng influence. But this is not the meaning of being lifted up, yung pag-angat. Para kay Jesus, ang tunay na pag-angat ay ang pagbibigay ng sarili, ang paglilingkod, ang pag-aalay ng buhay para sa kapwa. It is about the self. Yung iangat natin yung ating sarili sa ating pagkakadusta.
At ano ba yung kadustaang sinasabi rito? From selfishness, yung masyado nating nakafocus sa sarili, yung buhay na para lang sa sarili. At ito'y nagpapababa ng ating pagkatao, yung ating pagkamakasarili. Kaya nga ang isang taong puno ng sarili, makasarili, yan ay mababang estado ng pagkatao. Mababang kalalagayan. Dahil ang kasalanan, dinadala tayo sa pagkamakasarili. Kaya nga kinakailangan lumabas tayo sa sarili, umangat tayo sa ating pagkatao, and that is only possible kapag tayo nagmamahal. Because love is self-giving. Love is going out of the self. Hindi makasarili. Kaya kapag tayo nagmamahal, umaangat tayo sa ating pagkatao. And this is the road to Calvary. Kaya nga sa krus makikita natin yung total self-giving of self ng Panginoong Jesus. Pero hindi natatapos doon. Kapag ka natuto tayong magbigay ng ating sarili, iaangat tayo ni Jesus sa kadakilaan, sa buhay na walang hanggan, sa kaganapan ng buhay, bilang mga anak ng Diyos at tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Ito yung pag-angat. Hindi pwesto, hindi posisyon, kundi pag-angat ng ating pagkatao. Mga kapatid, sana higit sa lahat, ito yung ating pangarapin. Higit sa lahat ng bagay, higit sa ano paman, influence, power, money, yung pag-angat sa sarili, yung pagkatao natin, na tayong lahat wangis ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ama naming Diyos, iangat mo po kami sa kaganapan ng aming pagkatao sa pamamagitan ng pagmamahal at paglilingkod. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.